May mga tao na nagsasabing isa lamang itong ilusyon. May mga siyentipikong naniniwalang isa lamang itong optical effect sa kalawakan. Ngunit sa loob ng libu-libong taon, may mga sibilisasyon, astrologo, at maging mga ordinaryong tao na naniniwalang tuwing nagsisimulang umatras ang planetang Mercury sa ating pananaw mula sa daigdig, tila may kakaibang nangyayari sa buhay ng tao. Napapansin mo rin ba to? Bigla na lang nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pamilya, may dating kasintahan na biglang nagpaparamdam, mga lihim na matagal nang nakabaon ang unti-unting lumalabas, mga planong halos sigurado ng matutuloy ay biglang nauudlot. At sa taong 2026, ayon sa maraming modern astrologers, hindi lamang ito basta-bastang Mercury retrograde. Naniniwala silang ang taong ito ay may matinding tema ng pamilya, tahanan, emosyon at mga relasyon. Dahil dito, marami ang nagsasabing mas magiging sensitibo ang komunikasyon sa loob ng pamilya at sa pagitan ng mga magkasintahan. Sa videong ito, sisilipin natin ang pinagmulan ng Mercury retrograde, bakit ito pinaniniwalaan ng milyon-milyon sa buong mundo, ano ang ibig sabihin nito sa astronomy, at bakit sinasabi ng ilang astrologers na kakaiba raw ang Mercury retrograde ngayong 2026. Mga kaibigan, noong sinaunang panahon, wala pang telescope, wala pang modernong siyensya na kayang ipaliwanag ang paggalaw ng mga planeta. Ang tanging gabay ng tao ay ang kanilang mga mata at ang kalangitan. Tuwing gabi, pinagmamasdan nila ang paglalakbay ng mga bituin at planeta. Napansin nila na karamihan sa mga bituin ay tila nananatili sa kani-kanilang pwesto, ngunit ang ilang maliwanag na bagay sa langit ay gumagalaw. Tinawag ng mga sinaunang tao ang mga to bilang wanderers na kalaunan ay nakilala bilang mga planeta. Isa sa mga pinakaaktibong obserbasyon ay nagmula sa sinaunang Mesopotamia, partikular na sa mga Babylonian. Mahigit 2,000 taon bago ang modernong panahon, masusi nilang itinatala ang galaw ng mga planeta. Hindi lamang ito para sa kaalaman, naniniwala silang may kaugnayan ang galaw ng kalangitan sa mga pangyayari dito sa mundo. Kapag may kakaibang galaw ang isang planeta, iniisip nilang maaaring may pagbabago ring darating sa kaharian, sa ani o sa buhay ng mga tao. Mula sa mga sinaunang tala nito, unti-unting nabuo ang tradisyong astrological na kalaunan ay kumalat sa mga iba't ibang kultura. Nang sumunod ang mga Griego, lalo nilang pinalawak ang pag-aaral sa mga planeta. At para sa mga hindi nakakaalam, ang salitang planet mismo ay nagmula sa salitang Griego na nangangahulugang palaboy. Habang lumilipas ang mga siglo, umunlad ang astronomy bilang agham at ang astrology naman bilang isang sistema ng interpretasyon. Magkaugnay ang kanilang pinagmulan, ngunit magkaiba ang kanilang layunin. Ang astronomy ay sumusubok ipaliwanag ang kalawakan gamit ang obserbasyon, matematika at siyentipikong pagsusuri. Samantala, ang astrology ay nagbibigay kahulugan sa galaw ng mga planeta batay sa simbolismo at tradisyon. Hanggang ngayon, marami pa ring tao ang naniniwala rito, bagamat wala pang matibay na siyentipikong ebidensya na nagpapatunay na ang posisyon ng mga planeta ay direktang nakakaapekto sa pangyayari sa buhay ng tao. Isa nga sa mga planetang pinakamaraming kwento ay ang Mercury. Sa Roman mythology, si Mercury ang mensahero ng mga Diyos. Siya ang mabilis na nagdadala ng balita, liham, kasunduan at komunikasyon. Dahil dito, base sa modern astrology, iniuugnay si Mercury sa komunikasyon, pag-iisip, teknolohiya, paglalakbay at pagpapasya. Kapag normal ang kilos nito sa kalangitan, sinasabing maayos ang daloy ng mga aspetong ito. Ngunit kapag dumating ang tinatawag nga nating Mercury retrograde, dito nagsisimula ang mga kwento ng pagkaantala, hindi pagkakaintindihan at mga hindi inaasahang pangyayari. Ang tanong, ano nga ba ang retrograde? Talaga bang umaatras ang Mercury o isa lamang ba itong kakaibang ilusyon na nililikha ng paggalaw ng ating sariling planeta? Kapag tumitingin tayo sa kalangitan sa loob ng maraming gabi, mapapansin nating may mga pagkakataong bumabagal ang galaw ng Mercury. Pagkatapos, parang humihinto ito at maya-maya tila gumagalaw ito pabalik bago muling magpatuloy sa dati nitong direksyon. Kung unang beses mo itong nakita, malamang maiisip mong totoong umaatras ang planeta. Ngunit ayon sa astronomy, hindi talaga ito ang nangyayari.
Ang tinatawag na retrograde motion ay isang apparent motion o isang ilusyon sa ating pananaw mula dito sa daigdig. Isipin nyo na lang mga kaibigan na nasa isang kotse ka sa expressway. Habang mabilis kang umaabante, may isa pang kotseng nasa kabilang linya na mas mabagal ang takbo. Sa ilang sandali kapag nalampasan mo to, parang umaatras na ang kabilang kotse kahit na ang totoo ay pareho lang naman kayong umaandar ng paabante. Ganyan din ang nangyayari sa Mercury. Habang umiikot ang Earth at Mercury sa araw sa magkakaibang bilis at distansya, nagkakaroon ng pagkakataon na mula sa ating pananaw ay tila bumabalik ang direksyon ng Mercury. Hindi ito tunay na pag-urong ng planeta, isa lamang itong epekto ng magkaibang orbit ng dalawang planeta. Ito ang paliwanag ng astronomy. Ngunit para naman sa mga naniniwala sa astrology, hindi rito nagtatapos ang kwento. Naniniwala silang ang bawat yugto ng Mercury retrograde ay may simbolikong kahulugan. Dahil si Mercury ay iniuugnay sa komunikasyon, paglalakbay, teknolohiya, pag-aaral at pagdedesisyon, sinasabing ang mga aspetong ito ang maaaring maging mas magulo sa panahong retrograde. Sa paglipas ng mga dekada lalo na noong huling bahagi ng 20th century, nagsimulang sumikat ang konsepto ng Mercury retrograde lalo na sa mga aklat, magazine at kalaunan ay sa internet. Noong una, iilan lamang ang nakakaalam tungkol dito. Ngunit nang dumating ang social media, tila biglang naging pandaigdigang usapin ang Mercury retrograde. Kapag nagkakaroon ng aberya sa cellphone, iniisip ng iba na baka Mercury retrograde kaya. Kapag nasira ang laptop bago ang deadline, iisipin ng iba na baka retrograde na yata. Kapag nagkaroon ng misunderstanding sa pamilya, siguradong Mercury retrograde na. Dahil dito, maraming tao ang nagsimulang magtala ng sarili-sarili nilang karanasan. May ilan na nagsasabing tuwing Mercury retrograde lamang sila nakakatanggap ng mensahe mula sa mga dating minamahal. May iba namang nagsasabing sa panahong ito lumalabas ang mga lihim na matagal nang itinatago ng pamilya. At ayon pa sa iba, dumarami raw ang hindi pagkakaintindihan sa trabaho. Meron ding mga nagsasabing parang sunod-sunod ang malas, ngunit ayon sa maraming psychologists, maaaring may isang paliwanag sa bagay na to. At tinatawag nila itong confirmation bias. Ito ang natural na ugali ng isip ng tao na mas madaling mapansin at maalala ang mga pangyayaring sumusuporta sa dati na nating paniniwala. Halimbawa, kung sinabi sa inyo na Mercury retrograde ngayon at mag-ingat ka sa komunikasyon, mas mapapansin mo ang bawat maliliit na argumento, bawat maling text message, bawat tawag na naputol at bawat delay sa biyahe. Samantala sa mga panahong hindi naman Mercury retrograde, maaaring hindi mo naman ito gaanong napapansin. Hindi ibig sabihin nito na mali ang personal na karanasan ng mga tao. Sa halip, ipinapakita lamang nito na maaaring may iba't ibang paraan ng pagtingin sa parehong pangyayari. Isa mula sa pananaw ng astronomy, isa naman sa pananaw ng astrology. At nasa atin na lang kung paano ba natin ito uunawain. Pero bakit tila mas maraming tao ang naniniwalang kakaiba ang Mercury retrograde ngayong 2026? Ayon sa ilang modernong astrologers, hindi lamang ang posisyon ng Mercury ang kanilang tinitignan. Pinag-aaralan din nila ang zodiac sign na dinaraanan nito, ang mga anggulo nito sa ibang planeta, at ang kabuuang tema ng taon. Dahil dito, may mga interpretasyong nagsasabing ang Mercury retrograde ng 2026 ay may malakas na ugnayan sa mga usaping pampamilya, emosyonal na koneksyon, at mga personal na relasyon. Sa pananaw na to mga kaibigan, maaaring muling mabuksan ang mga lumang tampuhan sa pagitan ng magkakapatid. May mga hindi nasabing salita sa pagitan ng magulang at anak na maaaring lumutang. May mga dating kaibigan na maaaring muling magtagpo. At mayroon ding mga dating karelasyon na maaaring muling mag-cruise ang landas. Hindi ito nangangahulugan na tiyak na mangyayari ang mga to sa lahat ng tao. Pero sa astrology, ang mga to ay tinuturing na posibilidad o simbolikong tema at hindi mga katiyakan. Gayunpaman, para sa mga naniniwala rito, ito ang dahilan kung bakit maraming astrologers ang nagpapayo na maging mas maingat sa pananalita, huwag magpadalos-dalos sa malalaking desisyon at bigyan ng panahon ang pakikinig sa pamilya, lalong-lalo na sa mga taong mahalaga sa iyong buhay.
Una sa ating listahan mga kaibigan ay ang Cancer. Ayon sa ilang astrologers, ang Cancer ang isa sa mga zodiac sign na may pinakamalakas na koneksyon sa pamilya, tahanan, kaibigan at emosyon. Dahil dito sinasabing mas magiging sensitibo sila sa mga usaping may kinalaman sa kanilang magulang, kapatid, anak o iba pang mahal sa buhay. Maaaring muling mabuksan ang mga lumang tampuhan o hindi pagkakaunawaan na matagal nang naisantabi. Para sa mga naniniwala sa astrology, ito ay isang panahon upang paghilumin ang mga dating sugat sa relasyon at sa pamilya sa pamamagitan ng mahinahong komunikasyon. Pangalawa mga kaibigan ay ang Capricorn. Para sa Capricorn, may mga astrologers na naniniwalang maaaring masubok ang balanse sa pagitan ng trabaho at personal na buhay. Dahil sa matinding pagtuon sa mga responsibilidad, maaari umanong magkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa loob ng tahanan kung hindi mabibigyan ng sapat na oras ang pamilya o karelasyon. Sa pananaw ng astrology, ang Mercury retrograde ay nagsisilbing paalala na mahalaga rin ang emosyonal na koneksyon, hindi lamang ang mga obligasyon. Sunod sa ating listahan ay ang Aries. Ayon sa ilang interpretasyon sa astrology, maaaring maging mas impulsive ang mga Aries sa panahong to. Dahil kilala ang Aries sa pagiging direkta at mabilis, may mga astrologers na nagpapayo na maging mas maingat sa mga salitang bibitawan. Ang maliliit na argumento ay maaaring lumaki kung hindi mapipigilan ang init ng ulo. Dahil dito, inirekomenda nilang pag-isipan muna ang bawat desisyon at bigyan ng pagkakataon ang mahinahong pag-uusap bago ka kumilos. Panghuli sa ating listahan sa mga pinaka-apektado ngayong Mercury retrograde 2026 ay ang mga Libra. Ang Libra ay madalas iugnay sa balanse, pagkakasundo, pamilya at mga relasyon. Dahil dito, may mga astrologers na naniniwalang ang Mercury retrograde ng 2026 ay maaaring magdala ng mga sitwasyong susubok sa komunikasyon ng mga magkasintahan, asawa o malalapit na kaibigan. Hindi ito nangangahulugang tiyak na magkakahiwalay ang mga relasyon, sa halip itinuturing nila itong panahon upang ayusin ang mga problemang matagal nang hindi na pag-uusapan, palakasin ang tiwala sa isa't isa at matutong makinig bago magsalita. Ang mahiwagang tanong, bakit pamilya at relasyon ang tema ng Mercury retrograde ngayong 2026? Ayon sa ilang modernong interpretasyon ng astrology, ang kabuuang planetary alignment sa ilang bahagi ng 2026 ay nagbibigay diin sa mga usaping may kinalaman sa emosyon, tahanan at personal na koneksyon. Dahil dito, maraming astrologers ang naniniwalang mas mahalagang pagtuunan ng pansin ang pakikinig, pagpapatawad at malinaw na komunikasyon. Sa puntong to mga kaibigan, maaaring may isang tanong na umiikot sa inyong isipan. Kung isa lamang palang optical illusion ang Mercury retrograde ayon sa astronomy, bakit napakaraming tao sa iba't ibang panig ng mundo ang nagsasabing paulit-ulit nilang nararanasan ang mga kakaibang pangyayari tuwing ito ay dumarating? May nagsasabing sa panahong ito, muli silang kinokontak ng dating kasintahan na matagal nang nawala sa kanilang buhay. May ilan namang nagsasabing muling nabuhay ang mga dating alitan sa pamilya na akala nila ay tuluyan nang nakalimutan. Mayroon ding nagkukwento na tila sunod-sunod ang aberya sa kanilang biyahe, gadgets, internet connection at mahalagang dokumento. Para sa ilan, ang mga to ay simpleng pagkakataon lamang. Ngunit para sa mga naniniwala sa astrology, ang mga ganitong karanasan ay sumasalamin sa simbolikong kahulugan ng Mercury bilang planeta na iniuugnay nila sa komunikasyon, impormasyon, paglalakbay at pag-iisip. Isa sa mga pinakakilalang paniniwala ay ang tinatawag na unfinished business. Ayon sa ilang astrologers, ang Mercury retrograde ay panahon kung kailan tila bumabalik ang mga bagay na hindi pa ganap na natatapos. Maaaring ito ay isang hindi pa naaayos na alitan, isang pangakong hindi pa natutupad, isang relasyong nagtapos ng walang malinaw na paliwanag, o isang pagkakaibigan na bigla na lamang naputol. Sa kanilang pananaw, ang retrograde ay nagsisilbing paalala upang balikan ang mga bagay na dati nating iniwasan. Ngunit mahalagang tandaan na ito ay interpretasyon lamang sa astrology at hindi isang napatunayang mekanismo ng kalikasan. May ilan ding naniniwala na ang Mercury retrograde ay nagsisilbing pagkakataon upang bumagal ang takbo ng buhay. Sa halip na tignan ito bilang malas, ginagamit nila ito bilang panahon ng pagninilay.
Panahon upang balikan ang mga dating plano, ayusin ang mga hindi natapos na gawain, humingi ng tawad kung kinakailangan, at makinig ng mas mabuti sa iyong mga mahal sa buhay. Kung babalikan natin ang temang iniuugnay ng ilang astrologers sa Mercury retrograde ng 2026, mapapansin nating umiikot ito sa pamilya at relasyon. Para sa mga sumusunod sa astrology, ito ang panahong hinihikayat silang maging mas maingat, lalo na sa kanilang mga salita. Ang isang simpleng biro ay maaaring magresulta agad sa matinding away, isang maling mensahe ang maaaring pagmulan ng malaking argumento, at isang hindi napigilang emosyon ang maaaring makasakit sa mga taong mahalaga sa atin. Marahil yun ang dahilan kung bakit nananatiling buhay ang usapin tungkol sa Mercury retrograde hanggang sa kasalukuyan. Ikaw kaibigan, ano ang paniniwala mo? Ibahagi ang iyong opinyon sa comment section at magkakasama natin itong pag-usapan. Kung nagustuhan mo ang ating video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para updated ka lagi sa mga susunod nating tatalakaying misteryo, kasaysayan, sinaunang paniniwala at mga hiwagang patuloy na bumabalot sa ating mundo. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.